habang nagpapakain ang duwag na sundalo. Dahil sa matinding takot sa mabangis na T-Rex, aksidente niyang nabitawan ng isang pirasong steak sa sahig. Pero naging pagkakataon nito ni Dazuang para makatakas. Nang yumuko ang sundalo para pulutin ang steak, biglang hinawakan ni Dazuang ang ulo nito at pinatumba siya. At ang nahulog na susi ng selda ay madali na ring nakuha ni Dazuang. Binuksan ni Dazuang ang pinto at mabilis na lumabas. Dahil takot siyang matuklasan, hindi niya pinakawalan ng T-Rex. Sa halip, gusto niyang kumbinsihin ang higanti para sabay nilang pabagsakin ang reyna ng Ehipto. Pero dahil matagal nang naging alipin ang higanti, matagal na ring nawala ang lakas ng loob nitong lumaban. Dismayado si Dazuang sa kanya. Kaya kinuha na lang niya ang armas niya at kumilos mag-isa. Umakyat siya sa mga poste. At madaling naiwasan ang mga nagpapatrolyang sundalo. Lumingon si Dazuang sa mataas na tore kung saan may masayang pagdiriwang. At naisip niyang siguradong nandoon ang reyna. Kaya naman nagsimula siyang kumilos ng palihim. Pagkatapos umakyat ng walang ingay papunta sa itaas. Dahan-daang sinilip ni Dazuang ang loob. At nakita ang reyna na nanunood ng sumasayaw na magandang babae. At ang mananayaw na ito ay walang iba kundi si Mia. Bigla ring napansin ni Dazuang na nasa kaliwa ng reyna ang itlog ng asul na dragon. At nasa kanan naman nito ang anak ng higanti. Para makontrol ang T-Rex at ang higanti, kailangang laging nasa tabi ng reyna ang dalawang alas na ito. Nang lumingon si Mia habang sumasayaw, gulat na gulat siya nang makita si Dazuang. Pero laking gulat nila nang mapasigaw din sa takot ang isang aliping babae. Dahil sa sigaw na iyon, tuluyan nang nabisto si Dazuang. Mia. Sa oras na iyon, pinatunog ng alipin ang kampana ng alarma. Nang makita ito ni Mia, mabilis siyang lumapit at pinatumba ito ng isang suntok. Pero huli na ang lahat. Umalingaw-ngaw na ang malakas na alarma sa buong barko. Narinig ng higanti ang ingay. Pero hindi pa rin siya lumabas para tulungan si Dazuang. Samantala, naglalaban na ng matindi sina Dazuang at ang reyna. Kahit na hindi kayang tapatan ni Dazuang ang reyna, nakahanap naman ng pagkakataon si Mia para maitakas ang bata. Pati na rin ang dalawang itlog ng dragon sa gilid. Kailangang aminin, sobrang maaasahan talaga itong si Mia bilang kasintahan. Biglang natauhan ng reyna, nagdilim agad ang paningin niya at hinabol si Mia. Paakyat sana ng hagdan si Mia. Pero napilitan siyang umatras nang dumagsa ang napakaraming sundalo. Kahit na sobrang tapang ni Dazuang, pabilis ng pabilis ang pagdami ng mga sundalong pumapalibot sa kanila. At mula sa gilid, may dumagsa na namang sandamakmak na kalaban. Pagkakita rito, tatakas na sana si Mia. Kaso, biglang may nangyari sa mga itlog ng dragon sa loob ng bag niya. Ang iyak ng dalawang sanggol na dragon ay agad na nakapukaw sa atensyon ng asul na dragon. Buong lakas nitong winasak ang kulungang bakal at nag-aalalang sumugod papunta sa mga anak niya. Sa ibabaw ng barko, tuluyan ng na-corner ng mga sundalo sina Dazuang. Teka, ilang porsyento na lang ba ang baterya ng cellphone mo ngayon? Kung pareho kayo ng porsyento, baka pwede kayong maging magkaibigan. Dahil hawak nila ang alas, walang nagawa ang mga Dragon Rider kundi ang sumuko. Pati nga ang batang babae ay tinangay din nila eh. Ibig sabihin palpak ang ginawa nilang paglaban. Dito na huling dumating ang higanteng sige. Habang pinagmamasdan ang matapang na mga Dragon Rider, napatulala siya at napaisip ng malalim. At dahil sa pagre-rebelding ito ng mga Dragon Rider,
Nakaisip ang reyna ng Ehipto ng isang napakalupit na parusa. Kinaumagahan, patuloy pa rin sa paglalayag ang naglalakihang barko. Pero sa ibabaw nito, may nagaganap na isang parusang kamatayan. At ang papatayin ay walang iba kundi ang asul na dragon. Tiwala ang reyna na dahil may dalawa na siyang sanggol na dragon. Ayos lang kahit patayin pa ang asul na dragon. Inutusan din niya ang higanti na magsilbing Verdugo para patayin mismo ang kasamahan niyang nakipaglaban kasama niya noon. Nang iangat na niya ang palakol, napasigaw na lang ng puno ng pighati si Dazuang. Tagaktak ang pawis na tumulo mula sa mukha ng higanti. Tapos, napatingin siya sa anak niyang babae na nanunood sa gilid. Agad niyang naalala nung minsang hinabol at papatayin sana ng anak niya ang isang gagamba. Kung saan pinigilan niya ito. Pagkatapos noon, gumawa ng magandang halimbawa ang higanti. Kinuha niya ang kawawang gagamba at inilagay sa mangkok. Sa kanya ligtas na pinakawalan ang maliit na gagamba sa labas. Gusto kasing ipaintindi ng higanti sa bata na, kahit gaano pa kaliit at kaina ang isang buhay, kailangan pa rin itong ituring ng may paggalang. Dati-rati, namumuhay ng mapayapa ang mga higanti sa isang tahimik na nayon. Pagsikat ng araw ay nagtatrabaho sila, at nagpapahinga naman pagsapit ng gabi. Kahit simple lang ang pamumuhay nila. Isang araw, biglang sumugod at nanep. Kahit malakas ang mga higanti, likas silang mababait. Kaya naman hindi talaga sila lumaban. Dahil dito, maraming higanti ang nadakip ng mga sundalo. Tanging ang higanteng ito lang, para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang piniling makipaglaban sa mga sundalo. Wala namang panama sa kanya ang mga karaniwang sundalong ito. Pero ang anak na nasa likod niya, ang nagbigay ng ideya sa reyna kung paano siya tatalunin. Kaya noong magtuos sila ng reyna, pusong inagaw nito ang kanyang anak, at tinutukan ng patalim, para iligtas ang buhay ng kanyang anak. Napilitang lumuhad at sumuko ang higanti. At dahil sa pagluhod na ito, inalipin siya ng reyna habang buhay. Nang maalala ng higanti ang nakaraan, napagtanto niyang panay ang pagpatay niya sa mga inosente. Uulitin ba niya ang pagkakamaling ito at papatayin din ang asul na dragon? Matapos ang matinding pagdadalawang isip, buong tapang na inihampas ng higanti ang hawak niyang dambuhalang armas. At dito na nagsimula ang tunay niyang pag-aaklas. Nang makita ito ng bata, patakbo na sana siya papunta sa kanyang ama. Pero marahas siyang hinatak pabalik ng reyna ng Ehipto. Sobrang nagpupuyos sa galit ang reyna. At ngayon, handang-handa na talaga siyang patayin ang batang babae. Halos masiraan ng bait ang higanti sa sobrang pag-aalala. Nang bigla niyang mapansin ang bakal na tapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanya ito buong lakas na inapakan. At dahil doon, ligtas na nakabalik ang bata sa yakap ng kanyang ama. Pero dahil kaharap nila ang sandamakmak na sundalong Ehipsyo, napakadelikado pa rin ang sitwasyon nila ngayon. Kaya naman, matapos lingunin at bigyan ng napakasamang tingin ng higanti ang reyna, agad niyang binitbit ang anak at mabilis na nagtago sa loob ng barko nang hindi man lang lumilingon pabalik. Samantala, matapos ibuhos ng nakakadenang si Dazuang ang buong lakas niya, sa wakas ay nakawala rin siya mula sa malaking batong blue. Ginamit na lang niya ang batong ito bilang armas at pabalang na inihampas kahit saan. At saktong-sakto naman, na pati ang sundalong may dala ng susi ng mga posas ay nahampa niya at napatay. Nang makita ito ni Mia, nagmadali niyang ginamit ang mahahaba niyang binti para maabot at makuha ang susi. At kinalag ang mga gapos nila ni Dazuang. Nang makawala na sila, wala man lang binatbat ang mga ordinaryong sundalo kina Dazuang. Buong lakas namang pinoprotektahan ng asul na dragon ang kanyang mga anak. Bawat sundalong lumapit ay bumubulagta. Punong-puno ng paghanga ang mga batang dragon habang nakatingin sa kanilang astig na nanay.
Maya-maya pa'y may napansin silang isang sundalong naghihingalo na lang. At doon lang din na-realize ng Reyna na kapag wala ang tulong ng higanti, wala ring panama ang mga sundalo sa asul na dragon. Kaya bigla niyang naisip ang higanteng armas sa kanyang likuran. Isang tira lang ng bagay na iyon, siguradong tapos ang asul na dragon. Nagmamadali niyang inikat ang armas at itinutok sa dragon. Nang makita ng Reyna na sumable ang una niyang tira, agad siyang lumingon sa higanteng pana sa gilid. Tumalon siya at pinutol ang cable. Mabilis siyang naglambitin papunta roon. At saka muling umasinta sa asul na dragon. Pero sa tamang pagkakataon, napigilan ni Dazuang ang Reyna. At ngayon, maghaharap silang dalawa ng mano-mano. Para patunayang hindi lang gawa-gawa ang pagiging pinakaastig niyang lalaki sa kasaysayan. Pero kaya ba talaga niya ang Reyna? Hindi niya inasahang mas malakas pala ito sa kanya. Bagbog sarado si Dazuang at napaatras ng napaatras. Habang sa kabilang banda, napahamak naman ang dalawang batang dragon na pinoprotektahan nila. Isang traidor na sundalo sa likod ng poste ang biglang nagpapana, at sapol ang isang batang dragon. Napaungol sa matinding sakit ang kaawa-awang dragon. Agad itong napansin ng tatlong dragon riders. Pagkakita ni Mia sa nakahandusay na dragon at sa sundalong walang tigil sa pagpana, na-realize niya na kapag nagpatuloy ito, malalagay sa matinding panganib ang dalawang batang dragon. Kaya mabilis niyang binuhat ang sugatang dragon at tumakbo papuntang deck. Nakuha rin agad ni Dazuang ang ibig niyang sabihin. Mabilis din niyang binuhat ang isa pang batang dragon papunta sa deck. Kaso, masyadong marami ang mga kalaban para sa kaligtasan ng mga batang dragon. Pagtakas na lang ang pinakamagandang gawin ngayon. Nang makita ito ng asul na dragon, iniwan na niya ang laban. At walang pag-aalinlangang tumalon pababa sa dagat. Paglapit ng Reyna sa gilid ng barko, halos pumutok siya sa galit nang makitang ligtas na nakatakas ang mga dragon riders. Pero makalipas ang ilang segundo, napangiti siya ng nakakaloko. Yun pala, isang higanteng sagwa ng pabagsak sa kanila. Isang hampas lang nito, paniguradong mamatay ka. Kaya naman pagkakita rito, dali-daling lumangoy paabante ang lahat. Samantala, ang higanti naman ay nakarating na sa pinakailalim na bahagi ng barko. Pero habang tumatakbo, may biglang napansin ang batang babae. Kaya kusa siyang tumalon mula sa pagkakayakap ng kanyang ama. May itinuro siyang direksyon at patakbong pumunta roon. Kaya wala ring nagawa ang higanti kundi ang sundan siya. Pagdating doon, laking gulat ng higanti sa nakita niya. Ang mga nawawalang kalahi niyang higanti ay nandito pala at ginagawang mga alipin. At sila pala ang pinapahirapang sumagwan sa dambuhalang barko na to. Tamang-tama namang nakahabol ang mga sundalo. Pero nakatikim lang sila ng ilang suntok mula sa higanti kaya patay silang lahat. Nakuha rin ng mga nahulog na bangkay ang atensyon ng iba pang mga higanti. Pagkakita nila sa dating kasamahan na lumalaban sa mga sundalo, naisip ng mga higanti ano pang silbi ng pagsagwan namin. Kaya itinigil na nila ang pagtatrabaho. Sumabog na ang matagal ng kinikimkim na galit ng mga higanti. Sabay-sabay na silang nag-aklas at lumaban. Dahil dito, si Dazuang at ang mga kasama niya sa labas ay hindi na rin hinahabol ng mga malalaking sagwan. Inumpisahan na rin ng mga nag-aklas na higanti na tapusin ang mga bantay na sundalo. Nang makita ito ng higanti, napangiti siya sa tuwa. Sakto namang may dumating na isang maliit na barkong pandigma. Ngumisi ng nakakaloko si Dazuang. Heto na pala ang gagamitin natin para makatakas. Pagkatapos ay sinugod ni Dazuang ang loob ng barko. Matapos niyang mabilis na patayin ang lahat ng mga pipitsuging sundalo roon. Hindi rin niya kinalimutang palayain ang mga aliping sumasagwan.
Sa ganitong paraan, napakadali nilang nakuha ang kontrol ng barko. Galit na galit ang Reyna nang makita niya ang lahat ng nangyari sa barko. Pero bago pa man siya makagawa ng susunod na hakbang, biglang yumanig ng napakalakas ang lapag ng barko. At sa sumunod na segundo, sinira ng mga higanti ang pinto at naglabasan. Ibinuhos nila ang nag-uumapaw nilang galit sa mga sundalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ng Reyna ang nakamamatay na presensya sa likuran niya. Nakita niyang nakatitig sa kanya ang higanti ng napakasama. Dahil wala na ang batang babae para kontrolin sila. Doon lang napagtanto ng Reyna kung gaano talaga nakakatakot ang mga higanti. Ayaw pa ring sumuko ng Reyna kaya sinubukan niya pang lumaban. Pero sa isang hampas lang ng higanti, tumilapon na siya. Sa huli, mababakas sa mga mata ng Reyna ang kawalan ng pag-asa. Habang inaabot siya ng higanteng kamay nito, paniguradong walang magandang kahahantungan ang ganitong kasamang Reyna. At doon na nga, walang awang ibinagsak ang Reyna hanggang sa mamatay. Naglakad sina Dazuang at Mia sa ilalim ng nawasak na kahoy. Nang makita nila ang higanti sa itaas, naunawaan nilang naibagsak na ang malupit na pamamahala ng Reyna. At napangiti sila sa sobrang ginhawa. Nang sumapit ang gabi, muli silang naglakbay patungo sa bayan ni Mia, na tila ba naglalayag papunta sa isang masayang kinabukasan. Subalit ang hindi nila alam, ang pinuno ng mga Viking na nakakuha ng kapangyarihan mula sa demonyo, ay naglalakad sa ibabaw ng karagatan, at hakbang-hakbang na lumalapit upang maghiganti sa kanila.